So, lesson number 3. Yung lesson na to, I would like to request yung magtutuloy nito, yung medyo mature ng konti, lalo na kung may karanasan siya talaga ng soul winning. Kasi, ang lesson na ito is practical ways. No? Practical but intentional soul winning. Dito ituturo yung paano talaga mag-share ng, yung paano very practical approach. No? At saka sa dulo nito, yung mga do's and don'ts. Ano yung dapat mong gawin pag nag-share ka at ano ang hindi mo dapat gawin. Yan, kasi practical eh. So ito yung lesson to. Maganda yung lesson na to actually. Yung lesson 3. So, practical but intentional soul winning. So, sabay-sabay natin basahin. We are carriers and we are announcers of this good news, realizing that the goodness of God leads us to repentance, and an encounter with Jesus is the beginning of a new and meaningful life. Our job is not to convict. Our job is to proclaim the gospel of Christ. The word of God convicts. If we attempt to do the work of the Holy Spirit, we will condemn or give the enemy's chance of possession. Dito sa introduction, yung magtuturo ito, dapat ma-emphasize niya to na tayo bilang mga Christian, dala-dala natin yung mensahe. Diba? Dala-dala lang natin yung mensahe. Yung mensahe na yun, yun yung i-impart natin. Walang kapangyarihan yun galing sa atin. Ang may kapangyarihan nun ay ang Diyos sa magitan ng banal na Espiritu. Kaya, pag tinignan mo yung second paragraph, maliwanag yun, sabi nga nung wala tayong kapangyarihan. Sabi niya, no, our job is not to convict. Bakit ko sinasabi ito? Kasi sa practical soul winning, minsan nadadal tayo ng galing natin magsalita. Minsan hinahabaan natin magsalita. Sabihin pa natin, makinig ka nga sa akin, umupo ka. Parang, ano, di ba? Yung akala mo dahil magaling ka mag-explain, makukuha mo siya. No. The more na hindi mo siya makukuha. Dapat ang essence ng practical soul winning, you know very well you don't have the power. You know very well that it is the God that will convict the person. Dapat ganun tayo. Kaya nga, sabi niya, no, our job is to proclaim the gospel. The word of God convicts. If we attempt to do the work of the Holy Spirit, we will condemn. Kaya nga, sabi nga nun, ayaw mo makinig, sige, bahala ka na, punta ka sa impyerno. Diba? Kinukondem na natin, di ba? Kasi nga ayaw makinig eh. Nagigalit tayo. Diba? Dapat hindi tayo gano'n. Kasi, mahalaga to eh, dahil sa practical ano to eh. So really, dapat maintindihan natin to. So, what are some of the hindrances that so many Christians fail to win soul for Christ? Ayan. Sino gusto mong magbigay ng example? Ano yung mga dahilan bakit may mga Kristiyano, they fail to win soul? No? Ayan, Sister Mona, then Sister Jess. Ako po pa, isa sa impart po kasi sa akin dati na kapag may kausap ka, make sure na yung kausap mo hanap-hanapin ka yan. Na dapat, pagka hindi ka niya nakakausap, parang may something, may kulang. Katulad ni Brother Adrian. Yes po. Kaya po na-inlove ako. Kinuha po ako sa usap. Ayan, so, kaya po nag-feel minsan na ibang Christians kasi minsan po, nakakawalang ganang kausap. Minsan po ay aminin natin na para po bang walang laman, wala kang nakukuha. And imbis na lumalim ka sa pananampalataya, parang nagkakaroon ka ng confusion sa iyong pananampalataya. Especially po kapag kayo mga hindi pa po nakakilala sa Panginoon. Parang pakiramdam nila, ano ba naman itong Kristiyano to? Parang dami-daming bawal. Ayoko siyang kausap. Kasi, bawal ba yung ganito sa inyo? Oo, bawal yun sa amin eh. Hindi dapat namin ginagawa yan. Naranasan ko po sa aking pamumuhay bilang isang Kristiyano. May nagtanong po sa akin, hindi ka ba uminom? Sabi ko, hindi. Bakit? Bawal sa inyo? Hindi rin. Sabi ko, ba't di kayo uminom? Kasi nung nagiinom ako, nilumpo ako ng Panginoon. Sabi ko, isang buwan ako nila nakalakad.
And ang iniinom ko noon ay Red Horse. So ang nangyari, nagkaroon ako ng pagtaas ng ganito, ng ganyan. And pinakita sa akin ng Panginoon, ang alak hindi nakakatulong sa katawan. So yun po yung mga, oo nga no, parang nare-realize po nila. And at that time po, naririnig ko sa kanila, parang ibang Kristyano to sumula. Kasi pag tinatanong mo, sinasabi niya, walang bawal. Pero pag sinabihan mo siya na, ano yung bawal? Ang gusto lang ng Lord, sundin natin siya. Yun po. Yan, praise the Lord. Yan. Sino pa po ang gusto sumagot? Ano yung mga dahilan? Sino ba nagtaas doon? Sister Eden. Yan. Sister Eden. Sa akin naman po, some Christians kasi, they choose kung sino yung sharean. Juicy. Oo, kasi sabi ko, everybody, all around us po is mga lost souls. Yan. So, pwede rin nga, no? Kasi hindi mo na malaman kung sino yung pwede mong i-approach na tatanggapin ka. Diba? So, why not be fair to everyone? Sino ba po gusto sumagot? Sister Vanessa. I think isa po sa mga hindrances pag Pag tumigil po tayong kumain ng salita ng Panginoon. Kasi pag hindi po tayo kumakain ng salita ng Panginoon, wala po tayong maisiship. Kaya marami po tayong pagkakataon na minsan nadadala tayo ng mga problems, ng mga struggles. Pag tumigil na po tayo doon, then magiging hindrance po yun para ma-share din natin yung salita ng Panginoon sa mga gusto nating ma-save. Lalo na po sa family natin. Parang sasabihin ng pamilya mo na hindi ka pwedeng tumigil. Kasi pag tumigil ka, titigil na din kami. Kaya wala kang choice, tuloy-tuloy ka. Huwag kang titigil. Praise the Lord. Yan, praise the Lord. Maganda po yun, no? Yung bread of life. Kailangan natin yung bilang spiritual food. Diba? Patuloy tayong maging malakas. So, point number 1 natin dito, practical but intentional soul winning. Number 1, Christian must believe God is sending them. Ano ibig sabihin nito? Sabi, ang 2 Corinthians 2:14, sabi dito, now thanks be to God who always leads us in triumph in Christ, and through us diffuses the fragrance of His knowledge in every place. Alam ba, dadaan ako dito. No? May namin kayo. Alam niyo ba, yung verse na to, yun yung ibig sabihin niya. Yung pagkakilala, pagkaalam natin sa gospel, parang aroma yan, fragrance. Na ito ay humahalimuyak, nare-release siya sa bawat lugar kung saan ka pumupunta. Ganun siya. Kaya, napakalaga nito yung verse 14. Na pag naintindihan natin, ay ganun pala yung Christian. Kahit saan siya dali ng Panginoon, dapat nangangamoy siya. Ang pabango niya ginagamit, si JC. Si JC. Di ko alam, tanong yung mga katabi mo, anong pabango mo? Si JC ba? Bakit si JC ba? Bakit ang pabango natin, si JC ba? Kahit sa tayo pumunta, mga may tayo, may JC tayo. Kaya yung point number 1 natin, Christian must believe God is sending them. This is the good news for all ages. Salvation is offered to all people on the principle of faith in the Lord. The name of the Lord is an expression that includes all that the Lord is. Thus, the call on His name is to call on Himself as the true object of faith and as the only way of salvation. Yan po yung sinasabi ng Acts 2:21. Everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. So, yung point number 1 natin, paano natin ito practically nagagawin? Christians must believe God is sending them. Maraming Kristiyano, halimbawa sa Dubai kine-question nila yung God, ba't sila napunta ron? Ba't ako napunta sa kumpanya na to? Ba't ako dito napunta sa division na to? Ba't ako napunta dito sa section na to? Pag naniniwala ka dito sa fragrance, may nagpadala sa'yo. May nagpadala sa'yo. Kasi kahit saan ka dalhin, may dahilan. May dahilan yan.
Kaya kung naniniwala tayo sa fragrance na yan, God is sending you, practically, sabi ganon, you may be a channel of blessing through soul winning. Baka gagamitin ng Panginoon, mawin mo yung mga katabi mo na yan. Di ba? Yung mga kasama mo na yan. Mawin mo sila. Yun lang ang dahilan ng Lord. Pagkatapos na, aalisin ka na uli. Ililipat ka na niya uli. Di ba? Nagkataon lang sa panahon na yon, kailangan ka doon. Pero hindi ibig sabihin, permanente tayo doon. No. God will use us somewhere again. Kasi yan yung principle ng fragrance eh. Diba? Yung pabango, kahit saan ka pumunta, mangangamoy ka eh. Diba? Kung si JC ang dala-dala natin, diba? Dapat dala-dala natin si JC. Mahal yung fragrance na yan. Mahirap bayaran yan. No? Diba? Mahirap bayaran siya. So, question natin. Can anyone share a testimony of sharing the gospel without notice to someone unknown? Sino may karanasan na ganito? Nakapag-share siya na hindi niya kilala yung tao at hindi rin siya kilala. Sir John. Gusto ko lang po talaga i-share ko kasi natutuwa po ako. Yung buong kasama ko po nung last Friday, sabi niya po kasi sa akin Thursday night, sabi niya, Tita, parang huhulaan ko kayo. Christian ka? Sabi ko, oo, bakit? Kasi nung una kitang na-meet sa camping, nakikita kita nakikipag-usap sa anak mo na parang iba po sa nakikita niya sa iba. Tapos na-confirm niya na Christian ako kasi po nung pinapagalitan sila at nagsasabi po ng parang mga bagay na hindi maganda yung amo namin ngayon, nire-review ko talaga po ay review in Jesus' name. Very boldly pa ako nagaganon. Tapos kinausap niya ako, Christian ka ba? Sabi ko, Christian ako. Sabi niya, Tita, Christian din ako. Pwede bang magsimba sa inyo? Sabi ko, sige, invite kita. 7 months na po siya dito sa Dubai. Madami nag-i-invite sa kanya. Wala siyang, yung timings niya hindi tama. Basta madami na daw po nag-invite. Yun lang po timings natin na Friday. Yun lang yung umokay sa kanya. After ng office namin, makakasimba siya. So, sobrang blessed po siya. Tapos po yung kinabukasan na pumasok ako, iba yung feeling na lahat sila nakatingin sa'yo at sasabihin, hi tita! Parang, sabi ko, ang ganda-ganda ko yata nung time na yun. Kasi sa totoo lang po, hindi po sila ganun sa akin. Parang natatakot sila na knowing, akala nila, i-replace ko yung isang tao doon. At sa totoo lang po, yung work na pinapasakan ko ngayon, child care siya, at ang in-offer lang sa akin is 3,000. Na nung una parang na-degrade ako sa ko, yun lang ba yung value ko? Pero, yung po sinabi niyo, Pastor, na dadali ka ng Lord kung sa kailangan. Sa totoo lang po, naiiyak ako. Nakakahiya kasi totoo pala na ibibigay sa inyo yung Lord yung clarification, confirmation na you are valued. Hindi yan sa pera. Merong ibibigay na the mission ng Lord sa iyo. Kaya nagpapasalamat mo. Kasi sa totoo lang po, nakakatakot mo na. Nakakatakot mo na. Alam mo yung makikita mo na ang Lord na ako. Gusto niyo parang nahihiya ka na kumilos ng iba kasi nakikita na sa'yo yun at naaamon mo. Christian, na-overwhelm po ako kasi ngayon ko lang po naranasan na nakikita nila sa akin na Christian ako. Ito po yung matagal na gusto maramdaman sa totoo lang po na naramdaman na lahat talaga ako sa Lord na gusto niya. Meron po akong dala po ng souls na church natin. Kaya iba po yung feeling talaga. Tutuwa lang po talaga ako pero hindi ko naman ako naiiyak. Praise the Lord! Parapahan natin sa Panginoon. So, we thank the Lord kasi Panginoon ang kumilos sa buhay ng ating kapatid, maging sa kanyang visitor. Brother Carlo, yan. Actually, pag-iyak lang nga. Ako doon, grabe. Actually, pas nangyari sa akin to, nung
one time na naglaro kami ng basketball dito. At nung pagka-after ng basketball na laro namin, in-invite ko yung tao na to. At timing na yung tao na to is talagang kailangan niya someone na makakasama niya. Kasi na time na yun, parang naghiwalay sila nung kanyang girlfriend. At meron siyang parang gusto niyang magpakamatay na. Parang yun na yung end ng life niya. And yung time na yan, in-invite ko nga siya na mag-church ka sa amin kahit na nasaan ng lugar, sutuin ka namin para makasama ka. And praise God, umuo naman siya. At doon nangyari lahat na naging born, naging Kristiyano siya. At hanggang ngayon nakasama natin siya. At siya ay nakakapag-invite na rin ng mga Ayan, praise the Lord. Ayan. So, yun yung sinasabi natin, yung lifestyle, di ba? Yung may purpose ng Panginoon, kahit sa kanya dalhin. Di ba? Para tayong fragrance na nangangamoy tayo. At dapat mangamoy talaga tayo kasi mga anak tayo ng Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So, practical, intentional soul winning. Point number 2, people must hear Jesus before acceptance. Ang sabi po ng Romans 10, sabay-sabay natin basahin ha. But how can they call on Him to save them unless they believe in Him? And how can they believe in Him if they have never heard about Him? How can they hear about Him unless someone tells them? And how will anyone go and tell them without being sent? That is why the scriptures say, how beautiful are the feet of messengers who bring good news. So dito yung practicality ng sinasabi natin, intentional soul winning. Common sense, sabi nga nung, halimbawa si Brother Ed, hindi siya Christian. Paano malalaman ni Brother Ed ang pagiging Kristiyano kung kahit nakatabi lagi siya ni Brother Don, Brother DJ, hindi nila sinasabi. Diba? They will never attempt to know about Jesus and to become a Christian unless somebody will tell them. Ano po yung ibig sabihin nito? Pag binasa natin yung source niya, nasa Isaiah 52 verse 7. God is the one who sends. We are the one who are being sent. What are we doing about it? Do we have the beautiful feet which Isaiah ascribed to Him who brought glad things of good tidings? Sino yung sinasabi ni Isaiah? Si Jesus Christ. Yung may beautiful feet na dumating at darating pa lang siya nun. Kasi Isaiah, prophet yan eh. Parating pa lang si Jesus. Pero nung dumating na si Jesus, sabi ni Paul, lahat ng nag-share ng gospel, may beautiful feet din sila. Katulad ni Jesus Christ. Ayan. Kaya yung practical, intentional soul winning, dapat ma-realize natin ito. Pag lumalakad tayo, may beautiful feet ba ako ngayon? Kahit na chinelas lang ako. Dapat, pag may nasisharean tayo, may beautiful feet tayo. Pero pag wala tayong nasisharean, kahit na maganda, naka-Adidas ka pa, naka-Skechers ka pa, di ba? Kahit na 500 pa yung worth ng shoes mo, pangit pa rin ang shoes mo. Pangit pa rin ang paa mo, di ba? Bakit? Wala tayong kaluluwa na nasisharean. Wala tayong beautiful feet, di ba? So, mahalaga po yan na ma-realize natin, lahat ng tao sa paligid natin, hindi sila tatanggap kay Jesus Christ unless someone will initiate to tell about Jesus Christ. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, question, what are the chances of people to be saved but will not hear the gospel of Christ? Ano ang chances kaya ng mga tao na masisave sila pero walang magsasabi sa kanila? Di ba? Ano ang chances? Meron bang chances? Yan, si Sister Mona. Naalala ko po, like for example, yung mga
mga tao na nasa remote areas po na talagang unable sila na ma-reach po ng gospel. Like for example, doon na talaga sila namumuhay. Alam naman po natin na hindi lahat ay nakakapunta sa city. Siguro po yun po yung papakita ng Lord sa kanila, especially kalawakan, yung creation niya. So ipapakita po ng Panginoon sa kanila. And I believe po na ang Lord din yung kikilos sa kanila kasi ganun po yung grace ng Lord eh. Hindi siya limited. Sabi nga, not limited by time, space, at kung ano po man ito. Dahil, at sabi nga ng Lord, kapag nakita nila na sino yung lumalang nito, paano nagkaroon ng ganito. So yung mga katanungan po na yan, for sure po ang Lord ang may bibigay sa kanilang wisdom. Yan, praise the Lord. Sino pa? Si brother? Pareho po pa. Pareho. Kasi nung doctrine of creation po, yung doctrine of creation po na topic natin, ganun din po yung sagot po ninyo. So, tama yun. So, pag nakita natin yung chances ng mga tao na hindi nakakapakinig ng gospel or about Jesus Christ, napakaliit ng chance nun. Minsan nakapakinig ako ng misyonaryo. Sabi niya gano'n, halimbawa pumunta ako ng Ifugao, pinadala ako. Diba? Parang ano rin yan eh, pinapunta ka ng Vietnam, pinapunta ka ng Myanmar, pinapunta ka ng Indonesia. Sabi nga nung nag-share, 5 taon ako munang tumira doon. Ang unang target namin, to know the language. 5 years just to be familiar with the language. Bino mo 5 years. Between 5 years na may start mo ng parang pwede ka lang makipag-usap ng konti, doon ka pa na mag-i-start ng step 1. The good news is God loves you. Imagine So ibig sabihin yung mga tao na walang nagsasabi sa kanila, mahirap silang masin. Kasi yung mga misyonaro, una nilang target, matuto yung language nila eh. Dahil they cannot communicate, they cannot tell about Jesus. Pero mo, tayo na yung language natin, pareho sa mga patao sa paligid natin, ayaw natin share. Diba? Yung practical soul winning. Yung mga misyonaro, pinag-aaralan muna nila yung language ng paligid nila. Pero tayo, alam na natin, 100%, no? Siguro, Sister Levi, do you understand me? Diba? Parang ganun eh. No? Do you understand me? Diba? Kasi pag sinabi, yes, I understood, I can share the gospel to you. Parang gano'n. Di ba? Kaya nakakalungkot kasi pag hindi natin na-realize yung practical, intentional soul winning, people will go to hell. Kasi walang magsasabi sa kanila eh. Walang magpapaliwanag sa kanila. Hindi magpapadala yung misyonaryo para alamin pa yung language dito. Ang daming Kristiyano dito. Hello! Di ba? Nakakahiya sa Panginoon. Di ba? Nakakahiya sa Panginoon. Kaya nga, minsan, pag may Kristiyano ron na pupunta misyonaryo doon, tapos sabihin, I want to know the language of these people because I want to share Jesus. Tapos sabihin mo, it's good, my friend, I'm a Christian. You're a Christian eh! Di ba? Nakakahiya. Kristiyano ka na matagal, alam yung language nila, tapos nobody knows about Jesus Christ. Di ba? So, hindi tama siya. Di ba? O, sige. Paano po yung katulad po ng mga taong illiterate na hindi sila nakakapakinig at the same time hindi sila marunong magbasa at hindi po sila nakakaintindi. Pero katulad po, example na lang po yung aking hipag. Yung hipag ko po na kapatid ng asawa ko. Hindi po siya marunong umintindi, pero nakapagsalita siya, nakakapag-ano siya, pero hindi niya alam kung ano talaga yung about God. Paano po yung measurement? Paano po namin malalaman na tinanggap niya si Lord sa buhay niya? Pero nakakita siya. Nakakita po siya. O, hindi po siya marunong magbasa, hindi po siya. Pero pinagpe-pray ko po siya. Nakakarinig siya. Nakakarinig po siya. Pero lagi lang niya sinasabi, mahal ko yun. Ganun lang. Pero hindi niya naiintindihan kung ano po yung sinasabi namin sa kanya. Pero
malaki pa yung chance nun kasi nakakarinig, nakakita. Malaki pa yung chance kasi, halimbawa, kunin mo yung Bible, start ka ng John 3:16, parinig mo sa kanya. Tapos, kung naintindihan niya, sign lang, kahit sign kung hindi siya nakapagsalita, hindi. Makapagsalita, di lalong pwede. So, lalong pwede. Parang daw slow po. Kasi po talagang hindi niya alam magbasa, hindi niya alam. Pero marunong siyang magsalita, marunong siyang makinig, yan lang po. Pwede pa yun, kasi nakapagsalita eh. Kasi ako, pag nagpe-pray ako sa hospital na nakakoma, isang sign lang ginagamit namin yung pipisil siya. Basta tumatanggap siya, pipisil siya. Naniniwala ka ba sa Panginoon Jesus? Sabi, pisilin mo yung kamay ko. Ibig sabihin nun, yung mind niya, nag-decide siya, yes, I know Jesus. So yung accept Jesus Christ, umipisil lang siya. Eh kung siya nakapagsalita ko eh, ilalo pa yun. Malaki tayong chance na maano siya. Makaunawa. Ay, sige. Kaya, doon po sa sample po ni Sister Connie, meron siyang testimony na panood. At ganda kasi nakaganda po testimony. Ako doon sa mga month special. Actually, kasi meron siya lang nag-ask. Maybe we assume that they don't understand. But there are chances that they don't understand. Meron akong nakita na pastor siya sa US. Sabi niya, meron siyang special child na kapatid na babae. So, people around them sees her as someone na doesn't understand. Ganon, di ba? Pero yung kapatid nila babae, lagi may hawak-hawak doon ng tracks yun. May hawak-hawak ng tracks. So, malapit sa isang tao, tapos sabi niya, can you help me read this? Nabasa niya yung tracks. So, ibig sabihin, nakakapag-share pa ka siya ng gospel, di ba? Pag ganon. So, yun ang bago sa share. Pwede nga eh, kasi nakakita siya. Sa akin ang pinakamahirap yung bulag. Sa akin ang pinakamahirap yung bulag. Yung bulag. Yan parang sa akin ang pinakamahirap yung bulag. Kasi pag bulag, parang wala eh. Although pakiramdam, pwede. Di ba? Pero pag bulag kasi, hindi ka makabasa, parang gano'n. Hindi mo nakikita ang paligid mo, parang total na rin. No? Oh, Brother Ned, sige. Pastor Joseph. Bali, kasi diba, actually, yung sa akin naman, in other point of view, sa atin, bilang Kristiyano, we are intentional din naman. Pero, at the same time, kailan mo siya i-approach yung isang tao? Hanggang kailan mo siya i-approach? Kasi kung talagang ayaw niya, siguro, minsan iniisip natin, may ibang taong gagamitin ng Panginoon para masave ito kung hindi through us. So, kailan ka hihinto? Actually, yung sagot ko doon, although yung answer nun sa dulo po yung number 5 yun. Pero, kung ako tatanungin, hindi ako hinto. Hindi ako hinto. Kasi, sa sarili ko lang, kung yung nag-share sa akin dati, huminto rin siya. Almost 1 year niya ako pinapalo. Siguro, kung huminto rin siya, wala akong ganyan. Diba? So, we never give up. We never give up. Kasi unang-una, hindi naman tayo ang nagsisig eh. Hindi rin naman tayo ang nagliligtas o nagpo-convert. So, tayo, magsishare lang tayo ng word. Pero ang Diyos lahat ang gagawa, ba't kayo hinto? Diba? Dapat hindi tayo huminto. Yun ang aming principle. No? Yan. Mamaya makikita natin yun sa point number 5. So, ito na. Yan. Start. So, sa practical and intentional soul winning, start praying for someone, ask God for open doors. Ito yung point o step na hindi ginagawa ng isang Christian. Start praying for someone. Bakit may mga Christian na hindi pa sila nakapag-share or hindi pa sila nakapag-win ng soul? Because they never pray for someone.
Hindi pa sila nag-pray na mag-pray sila, Panginoon, gusto kong share yung lagi kong nakakasama sa sasakyan. Gusto kong share itong katabi ko sa office. Gusto kong share yung kasama namin sa bahay. Pag ginawa natin yun, God will open the door. Di ba? Pray that God open the door of new opportunities for the gospel. Kasi, kahit si Paul, itong dalawa na to, pakibasa to. Tayo na tayo. Yan. 2 Corinthians 2:12, tsaka Colossians 4:3. Kahit si Paul, very anointed siya, nagpe-pray din siya for open door. Nagpe-pray din siya. Sige, kapatid. 2 Corinthians 2:12, at saka yung susunod, Colossians 4:3. 2 Corinthians chapter 2 verse 12. Now when I went to Troas to preach the gospel of Christ, I found that the Lord had opened a door for me. Yan, di ba? That the Lord has opened a door for me. Yung isa naman, Colossians 4:3. Colossians 4:3, and pray for us too that God may open the door for our message so that we may proclaim the mystery of Christ for which I am in chains. Yan, di ba? Kaya tayo, halimbawa, mag-share pa lang tayo sa PS group o mag-share tayo ng salita ng Diyos anywhere. Dapat isa ito sa ating pinapag-pray. Papag-pray natin, Lord, magbukas ka ng pintuan sa mga taong makikinig at mabuksan ang kaligtasan sa kanilang buhay. Buksan mo ang pintuan ng Ebanghelyo upang ito'y tanggapin nila. Buksan mo ang kanilang puso, Panginoon, para ito ay magkaroon ng kapangyarihan. Dapat ipinapag-pray natin yan. Praying for someone. Pray for open door. Diba? Point number 2. Pray for burden and compassion on perishing souls. Faith over fears. Bakit? Kasi isang dahilan din bakit hindi tayo practically o intentionally na nagbibigay ng soul kasi I'm sorry to tell you pero isa ito sa natutunan ko eh. Wala tayong burden sa kaluluwa. Ano ibig sabihin ng burden? Insignificant yung mga tao sa paligid natin. Kaya mapunta sila sa hell, kaya mapahamak sila, kaya yung buhay nila maging miserable, mag-suffer sila, we don't care. Diba? Yun po ibig sabihin nun. Na wala tayong burden and compassion sa mga kaluluwa nila. Diba? Kaya, yung burden na yan, tsaka compassion sa totoo lang, pinapag-pray din yan. Pinapag-pray yan. Kasi pag wala tayong nararamdaman na ganyan, we will never share. Sa totoo lang. Lalo na kung nasa magandang buhay tayo, maganda yung kalagayan natin, the more that we will ignore these people. Sa totoo lang. Kaya, pag tayo may burden, kahit anong taas mo pa, bababa tayo. Ibababa tayo ng Panginoon. Bakit? Kasi, yung kaluluwa nila, napakamahal sa yan eh. Sabi ni Jesus Christ, alam mo ba yung kahalaga ng kaluluwa? Kahit lahat ng bagay sa mundo, makuha ng taong yan, pero yung kaluluwa niya mapupunta sa impyerno. Walang pwedeng ipalit sa kaluluwa na yun. Ganun kahalaga siya. Kaya pag alam natin yung burden ng kaluluwa, yung value nun ay napakahalaga sa mata ng Panginoon. We have to pray for it. We have to pray for it. Kaya mahalaga siya na maintindihan natin. At siyempre, pag wala tayong burden o compassion, instead na maawa tayo, natatakot tayo. Diba? Yung nga share niya, laki pa sa akin yun, baka tadyakan ako yun. Instead na magkaroon ka ng awa, natatakot ka tuloy. Diba? Ayoko na mag-share kasi ang tapang niya magsalita. Baka sabihin lang sa akin na, sino ka ba? Diba? Parang gano'n eh. Eh lalo kung attorney yung kaharap mo, pag nalaman mo, attorney, sisira natin. Naku, attorney. Naku, wala namin sabihin niya. O, diba? Matatakot tayo. Diba? Kaya minsan, instead na awa, takot ang mangyayari sa atin, di ba? Hindi na tayo mag-share, di ba? Parang gano'n. Yeah. Pero pag awa ang nauna sa atin, burden,
kahit sino pa yung taong yan. Kasi alam mo yung kaluluwa niya ay mahal siya ng Panginoon. Di ba? Ang Panginoon ang mahal na mangusap sa kanya. Kaya sabi ng 2 Timothy chapter 1, 7-8, nakalina na tayo. Sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng loob, o hindi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon. At huwag mo rin akong ikakahiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya napakaganda, di ba? Huwag kang mahihiya na ipangaral ang Ebanghelyo. Huwag mo rin akong ikahiya, sabi ni Paul. Di ba? At umasa ka. So, yung po yan di ba? Kasi, pag mayroong burden tayo or compassion, hindi tayo mahihiya. Hindi tayo matatakot. Di ba? Kasi yung pag-ibig ng Diyos ang gagalaw sa atin. Point number 3, be prepared to share Christ anytime, anywhere. Kasi nga, practical to Practical but intentional. Ibig sabihin, kahit nasaan tayo, kahit nasa loob ng mall, minsan ako intentional din Siyempre, lagi akong nasa school dati, pag may nakatapat o nakaharap sa mesa, iniisip ko na yan na baka hindi to Christian. Pwedeng pasukan agad. Sabi mo, kapatid, may gawain kami sa ganitong lugar gusto mo bang ma-invite ka? Parang ganun lang, simple lang. Sabi niya, ano ba yan? Binuksan na niya, so pwede ka na magsimula. Parang ganun. Kasi anywhere, pwedeng sa mall, sa bus, sa metro, sa office, during meal time, during break time, during sports, pwede tayong gamitin ng Panginoon. Kasi practical to di ba? Practical and intentional soul winning. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Please share a testimony of sharing the gospel. May dalawang pwede tayong pumili, yung gusto sumagot. Ano yung pwede mong i-share as a testimony? Letter A, yung nahirapan kang mag-share with difficulty, prayer, patience, and perseverance. Ano yung karanasan mo na nahirapan kang mag-share sa isang tao? At in the end, hindi mo alam kung tumanggap siya o hindi. Pero hindi ka nagsawa. Lagi mo siyang pinapag-pray, lagi mo siyang pinapano up, at nagpatuloy ka lang. Letter B, ano yung feeling mo? Your feeling after he or she accepted the Lord Jesus. Ano yung feeling mo sa sinesharean mo na nalaman mo na tumanggap na siya sa Panginoon? Ayan. So, sinong unang gusto sumagot? Ayan, Sister Mona. A or B or both, no? B, yan. Yung una-una ko pong feeling nung nalaman ko pong, kasi meron po akong, nag-share po ako dati lagi sa Facebook lang. Tapos, ito pong taong to, binabatikos po ako sa Facebook. Pero parang, nagpo-post ako ng Word of God, magpo-post din po siya na parang, huwag mong i-share ang mga alam mo kasi baka mapahama ka. Ganun po. Kapitbahay ko siya. So, pero nung tinanggap niya po ang Panginoong Jesus, nalaman ko po na siya ay nag-church na sa Victory po siya nag-church and kasama niya na po yung family niya hanggang ngayon po. So, ang sarap po sa feeling, sila po yung unang na-sharean ko. Kaya po sabi ko, ang sarap pala ng buhay ng pag-mission. Kasi i-share mo yung gospel tapos mararanasan na nila yung love ni Jesus. So, yan po, dinisay ko po talaga siya na nawa ang Lord ay may gamitin pa po ako para makapag-share pa na makapag-share. Facebook girl pala to. Pero magandang karanasan yan. Sino pa? Ayan, sige. Hello. Yung kasama po natin sa church na, kasi may grupo kami ng mga high school. Parang 4 po kami nagtatag nung parang high school friends na parang online namin. Puro po mga, yung isa pastor, yung iba naman ay puro mga music minister talaga mataas ang mga posisyon. Parang ako nga po ang pinakamababa.
Tapos parang grupo namin. Tapos later on, yun ang isa lang ang goal namin, na ma-reconnect kami ng mga high school friends namin. And then we started, nung una, kami lang magkakasama, nag-i-invite. Hanggang po sa isa sa kasama namin, maganda naman yung kanyang intention na maka-invite. Mas marami po na-invite. Kaya nang pag minsan tuwing mag-online na kami, ang pinag-uusapan namin, sino yung crush mo nung high school? Tapos parang gano'n, na pumapasok na mga gano'n ba? So, umpisa, syempre, hindi pa namin, nahayaan lang muna namin. Later on, syempre, unti-unti na kami nag-start na mag-invite na sabi namin, every Sunday, meron din kami online separate na Bible study naman. Then we talk about the Lord. And that time, talagang kumilos ang Lord, no? Sa grupo namin. At sa sitwasyon namin, talagang nahati po kami. Kasi isa dun sa kasama namin na mataas din ang posisyon, ayaw niya ng gano'n. Gusto niya kasi siya parang pinaka-president eh. Ayaw niya ng gano'n na parang nagsiseparate, ayaw niya nag-share. Kasi gusto niya mas marami. Medyo nababawasan po kasi yung attendees. Siguro because we're talking about word deeper, about the Word of God. So nagkaroon kami ng division. Talagang makita mo, time po na yun, Pastor, talagang nag-away-away sila. Puro mga, doon lang ako nananalangin. Pero nung nahati po kami, na blessed din naman po ako kasi nadagdagan po kami. At isa rin po yung produkto namin si Sister Claire Cortez na nasa France siya. Actually, mga section A po, mga kasama ko. Ako lang po yung pinaka-lowest section, section C. Hirap po talagang mag-share. Kasi mga sa first section sila, mga matatalino. Pero talagang the Lord, talagang works talaga. Isa lang kasi dinidesire ko that Lord, give me yung heart at saka ng wisdom that I can able to share. Hindi man po ako ganong kalalim, but I really want to bring someone to you. At na-bless naman po ako kasi mas marami na po kami. Mas tawag nga sa amin, Charles Angels. Grupo na namin ng high school, every Saturday po, nag-meet up kami. At nadagdagan po kami paunti-unti at we share. At nanganganak na rin po kami. So, to God be the glory at equally, we are being used by God to invite other classmates na talagang to know and to have salvation as well. That's coming from the Lord. Maganda yan. Praise God. So, meron pa ba? Wala. Sister Desma. Naalala ko lang po yung family po namin. So, napakahirap ilanoksin nung bata pa sila na akayin. Kasi nga, di ba, ako tagapagturo ako. So, sa children ministry, kapag nag-earn may games kami, lagi niya nagagalit sila sa akin kapag hindi ko sila natatawag. Parang gusto laging may mga privilege pa. May privilege sa church. So, napakahirap na sabihin sa kanila na pantay-pantay walang kamag-anak sa pagdating sa simbahan. Pero alam niyo po yun, yung patient, yung prayer, alam niyo lang yung rule lang. Kasi Kuya Ronald din, mahirap din silang share and difficult din kasi mas nakakaangat ang buhay nila. Parang napakahirap na i-share yung pananampalataya mo. Pero alam niyo po, prayer lang po talaga eh. Yung nangyari sa sitwasyon sa buhay nila kuya at na dinala sila dito at doon sila nag-umpisa nakakilala at isa lang po yung hiniling ko sa kanila, maglingkod lang po sa Panginoon, wala nang iba, basta makita ko lang kayo, sabi ko nga sa mga pamangkin ko, makita ko lang kayo na naglilingkod sa Panginoon, masaya na ako kasi alam ko hindi mamamatay yung gospel na tinindigan mo. So yun po, isa lang po talaga, napakahirap mag-share sa pamilya kasi nga syempre kilalang-kilala ka nila, pero through prayer and perseverance, at nakikita mo sila na naglilingkod na sa Panginoon, at ginagawa nila, hindi lang sila, tiga-upo, tiga-putas, yung rules namin, bawal tiga-putas ng upuan, so, kailangan tumatayo kayo lagi. So, yun din naman po. Salamat po. Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. So, di ba? Ito na yung ano natin, no? Point number 4 sa practical but intentional soul winning.
ginamit ko lang dito yung ABC para madali tandaan. Dapat ay marunong tayong mag-lead sa prayer. At paano tayo mag-lead sa way of salvation, sinorkat ko lang ABC. So, lead to pray and confess Jesus as Lord and Savior. Mahalaga din kasi na yung tao na sinishare natin ay manalangin siya personally. So, unang-una, dapat ma-realize natin, kahit na tinatanong tayo, ano ba ang paniniwala nyo sa kaligtasan? Diba? Pag tinanong tayo ng ganyan, lagi ang sagutan natin, diretso tayo dito sa Ephesians 2, 8-9. Although alam natin yung John 3:16, God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Pero itong Ephesians 2:8-9, ito lagi ang sagot doon sa mga Christian community na paano sila maliligtas at paano na tinatanggap yung kaligtasan. So sabi dito sa Ephesians 2, for by grace you have been saved through faith. Ibig sabihin, lahat tayo ay naligtas, past tense kasi yan saved, past tense yan Tayo ay naligtas dahil sa biyaya. Biyaya lang ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya through faith. So ibig sabihin, hindi ka maliligtas pag wala kang pananampalataya kay Jesus Christ. Kailangan may pananampalataya tayo. Yun ang dahilan kaya dapat natin siyang i-lead sa prayer. Kasi kusang loob siyang mananalangin sa Panginoon na pinananampalatayanan niya. Kaya sabi diyan, saved through faith. At pagkatapos, this is not your own doing, it is the gift of God. Not a result of works, no one may boast. Kaya, pag tinignan natin, yung ABC, nakapattern siya dyan. Una-una, acknowledge we have seen. Romans 3:23. Kasi, kahit mabuti tayong tao, kahit wala tayo, o kukunti lang kasalanan natin, nagkulang pa rin tayo. At tayo maliligtas, not a result of works. Ibig sabihin natin sa tao, pasensya na kapatid, kahit mabait ka, wala ka pa napapatay, hindi ka nagnanakaw, masunurin ka sa asawa mo at magulang mo, pero hindi dahil sa gawa mo maliligtas ka. Kasi regalo lang to ng Diyos. Ganun lang. Regalo lang to ng Diyos. Kaya lahat tayo makasalanan. Kaya, believe on Jesus Christ, ayan po yun. Sabi niya kasi, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya dahil sa pananampalataya. So kaya natin siya i-lead sa prayer. Point number 3, confess. ABC, di ba? Acknowledge, we are sinner, believe by faith, confess Jesus. Sa Romans 10:9-10, yan po yung sinasabi, if you will confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart, you will be saved. So yan po yung ABC. Dapat marunong po tayo na magpaliwanag kung paano siya magliligtas. Minsan may marunong ang tanong ganito, kung ang kaligtasan ay makakamtan sa pamamagitan ng pananampalataya, ano ang ground nyo sa pananampalataya na yan? Pag sinabi mong ground, paano ito mangyayari? Anong dahilan? Ang sagot doon, ang ground natin, sa faith natin, yung namatay si Jesus Christ sa krus ng Calvary. At binayaran niya rin yung kasalanan natin, pero nabuhay siya uli. No? Yun yung ground of salvation. Yun yung redemption. He died, He was buried, and He was risen again and ascended to heaven. Yun yung ground of salvation. Yun po yun. So yan lang yung dalawang tanong madalas. Ano ang pananampalataya? Saan siya magagaling? At paano ito makakamtan yung kaligtasan? At ano yung ground nyo ng pananampalataya na yan? Yun lang lagi ang tanong. Last point natin. Dahil practical to, ito rin sinasabi ko. Do's in sharing the gospel of Christ. Ano lang ang dapat nating gawin pag nag-share tayo practically or intentionally? Share your testimony of how God transformed your life and mention some things in common to encourage Him. Ganito. Halimbawa, share ko uli si Brother F. Sabi diyan, pinakamagandang example, testimony ko.
Sabi ko, Brother Ed, alam mo, nakilala ko ang Panginoon nung 5 years ago. Dati, may ganito rin akong religion. Kung may alam kang common sa kanya, banggitin mo. Halimbawa, galing siya sa RC. Galing ako sa RC. Babanggitin ko yun. Kasi way yun para ma-realize niya, we have in common. Diba? Pero pag INC siya, tapos ikaw ay RC, huwag mo lang banggitin. Hindi, totoo. Mag-aaway pa. Huwag kayong magbabanggit na magpapahiwalay sa iyo. Kaya sasabihin niya kasi, kaya pala naniwala ka na kasi RC. Ako, INC ako, hindi ako pwede. Ako naniwala yan. Bukas. Baka. Diba? Dapat yan. Pero kung ako INC, nalaman ko INC pala siya, sasabihin ko yun. Kasi may common kami. Common ground. Ganun po yung isang sikreto, no? Kasi mga practical to eh. Diba? Testimony how God transformed your life. Sabihin natin, hindi ka naman babaguhin ng Panginoon ng overnight eh. Pwedeng 1 taon, ganyan ka pa rin. Pero may pananampalataya kay Jesus Christ. Pero God is working in your life. Ang mahalaga dito, tinanggap mo na si Jesus. Kahit ano mangyari sa'yo, sa heaven ka. Parang gano'n. Gano'n lang lagi ang sagot. Point number 2, take time and be patient. Allow Him the time to see Christ revealed in your deeds and daily struggle. Ito yung tanong ni Brother Ed kanina. Hanggang kailan ako hihinto? Diba? Take time and be patient. Allow Him the time to see Christ. Huwag kang titigil. You have to give them time. Allow Him to see. To reveal ka. Kasi, sino magre-reveal sa kanila kay Kristo? Tayo ba? No. Hindi tayo. Minsan, alam niyo ba, ang Panginoon, sinusubukan din tayo. Yung pasensya natin. Sinusubukan kung hanggang saan tayo mag-share. Diba? Kasi, sa totoo lang, kaya niyang, yan eh. Isang saglit lang eh. Diba? Pero ba't ayaw? Panginoon yun. Diba? Panginoon yun. Pray for his physical needs, let Him know about it. Pray continually for wisdom and supernatural breakthrough. Ito mahalaga to. Kahit hindi siya nag-aas ng prayer, ikaw magtanong sa Kanya. Kapatid, gusto kita ipag-pray eh. Meron bang prayer request? May masakit pa sa'yo? O sa family mo? May pangangailangan ba kayo? I-offer natin yung prayer natin. Kasi bakit? May kapangyarihan yung prayer mo, kapatid. Diba? May kapangyarihan yun. Practical siya. Kaya pag pinapag-pray mo siya, physically let Him know. Alam mo, kapatid, pinag-pray kita kagabi. Dahil sabi mo, kailangan mo ipag-pray sa ganito. Kumusta ka na? Kailangan nalalaman niya na pinapag-pray mo siya. No? Kasi baka minsan, pagbalik na sa'yo yan, pinag-pray mo ba ako? Kasi gumaling ako eh. Nawin mo na siya. Diba? Mahalaga po yun. Show hospitality, invite them to your home. Minsan, lalo sa ating mga Pilipino, uso to. No? Kasi ako, una kong narinig ang gospel, inimbitahan ako. Birthday. Totoo. Una ako nakarinig ng gospel sa Mandaluyong. May nag-invite sa akin, ka-office mate ko. Birthday na. Nagulat ako kasi ganyan, may mga upuan, no? Tapos biglang may nagsalita agad about the gospel. Wala akong alam nun. Pero dun ko na unang naramdaman, lalo na nung fellowship, nag-ikutan, nagkamayan, dun ako naramdaman, ay, ba ito Parang gano'n. Show hospitality. Imbitahan nyo. Kunyari kaibigan nyo, kain tayo, merienda, sagot ko. Bakit? You want to invest for Christ. Huwag niyo ipagdamot, mag-i-invest kayo minsan. Sabi mo, ako magbabayad ng susunod, ikaw ha. Kasi Cory ako eh. Pero totoo yun. Minsan, may kapatiran tayo dati, ginagamit niya yun. Once a week, nag-i-spare siya ng isa. Tatawag siya para share lang niya during time. Habang kumakain, sinishare niya. Ewan nga kung malunok pa niya yung kinakain. Pero totoo yun, sabi niya, ito yung ano ko sa Panginoon eh. Kahit gumastos ako ng 1 meal, may na-share naman ako. Diba?
kahit kumasa ng 1 meal once a week, pero may na-share naman ako. Nag-i-invest siya sa langit. Kaya huwag tayong maging sa invitation. No? Understand what you believe and your faith might be tested. Siyempre, mahalaga to. Lalo na kung kaharap natin galing sa INC, galing sa dating daan, mahilig sa debate yung mga yan. So, ibig sabihin, pag nalaman mo, ano ba dating relihiyon mo? Ay, dating daan kami. Nako, kailangan mag-aral ka. Kasi, magbubukas ng Bible yan. Kaya, you have to understand your faith. Pero ganito mga kapatid, pag na-corner na tayo, halimbawa, wala ka talagang may sagot. Ganito lang ang sagot yan lagi, babalik ka sa bottom line. Kapatid, kahit nabasa natin sa Bible yan, ang mahalaga pa rin, ano ang epekto niya sa buhay natin. Laging ganon, balik ka sa bottom line. Ako kapatid, nagtitestify ako sa iyo, sinisend ko sa ito dahil binago ko ng Panginoon. Hindi ko kabisado yung Bible na to, pero kabisado ko yung Diyos ng Bible na to. Binago niya ako. Ganun na. At yung Diyos na to, minahal ako. Naramdaman ko yun, mahal niya ako. Kaya sinishare ko sa iyo. Kaya kahit wala ka nang alam na may sagot, babalik ka sa bottom line. Mahal ka rin ng Panginoon. Minahal niya ako eh. Binago niya ako, babaguhin ka rin niya. Ganun lang. Babalik ka lang sa ganun. Ako sabi dito, give them a Bible, use the Bible as you share. Ngayon hindi na ito uso. Bakit? Give them a link to the Bible. Diba? Kung meron kang link sa, sa mobile, sabihin mo ay i-download mo to, e-sword, my sword, lahat ng sword, no? Tapos, lahat na may drawing ng Bible, no? You version, me version, I version, ba? Yeah, pwede na nga. Invite them to non-threatening events at church if possible. Non-threatening events, kasi minsan, may mga events sa church na mabigat sa newcomer. Halimbawa, deliverance. Na mabigat sa kanila yan. Kasi magkakaroon ng prayer warrior yan eh. At minsan ayaw nila, ba't nagpe-pray sila ng ganun? Hindi nila maintindihan yun. Kaya, yung ibig sabihin nito, halimbawa, yung common service lang, o kaya may gospel music, tuntuhan sila niyan. Mag-imbita tayo. Any questions sa dus, mga kapatid? No, meron bang tanong? Bago tayo pumunta sa dons. Kasi mas marami yung dons eh. Anyway, pwede pa kayo magtanong mamaya. Ano naman yung dons? Don't insult other religious or devotional books other than the Bible. Simply uplift Christ. Ito yung ingatan natin. Minsan, pag alam mo, halimbawa, Jehovah's Witness siya. Sasabihin, kayo mga Jehovah kayo, meron mga sariling libro eh. Kayo nga INC kayo, hindi mo kayo nagbabasa ng Bible eh. Tinitira mo yung ano nila, ay, gusto ko born again. Di ba? Kasi tinitira mo yung ano nila eh, mga libro nila eh. Di ba? Lalo kung born yan. Lalo hindi mo makikinig sa atin yan. So, huwag natin i-insultuhin sila sa kanilang paniniwala. Don't debate or argue. Remember, you are a servant. Di ba? So, never, di ba sabi ni Paul kay Timothy, never quarrel or make an argument. Number one, hindi mapiplease ang Lord. Hindi mapiplease ang Lord. Never debate. Pag nagiging confrontative na yung pag-uusap nyo, tumigil ka na lang. Huwag ka magsalita. Bayaan mo siya magsalita na magsalita. Pag natapos na siya, saan ka magsalita? Alam mo kapatid, mahal ka pa rin ng Panginoon. Kahit magaling ka sa akin, mahal ka pa rin ng Panginoon. Balik ka pa rin sa gano'n, di ba? Don't try to prove the Christian religion superior to other religion. Our message is not about religion. It is about relationship with God through Christ. Kasi minsan may mga nagsishare na ganito. Sino ba yung Diyos nyo? Si Buddha. Namatay si Buddha, patay na rin hanggang ngayon. Sino ba ang Diyos nyo? Si Hindu. Namatay yung ng Hindu, hanggang ngayon patay na rin siya. Sino? Si Ara. Namatay din si Propeta Ana, hanggang ngayon patay pa rin siya. Sa akin, si Jesus. Namatay din siya, pero buhay na buhay siya hanggang ngayon. Magagalit yun.
Oo, magagamit yun. Isipin niya, gano'n Manda ka, di ba? Maghanap yun ng mga dahilan, di ba? Huwag tayong makipag-compete, di ba? Don't expect him or her to have the same meaning of certain words, such as sin, Trinity, Son of God, etc. Minsan, pag nag-share ka ng ganyan, tatanungin ka bigla, ano ba sa inyo yung kasalanan? Maliit, malaki? Yung maliit, yung white lies ba? Kasalanan sa inyo? Kulay white naman yun May mga ganun, di ba? Pag nag-share ka. So, iwasan natin yung parang maging literal ang ating pakikipag-share against anything sa Bible. Basta ang simple lang ang sagot. Sabi ng Panginoon, ang kasalanan ay nagkulang tayo sa Kanyang pamantayan. Hindi natin naabot ang kaluwalhatian ng Diyos. Kahit ano pa yung nagawa mo, kapatid, hindi yun ang sukatan ng kasalanan. Kasi ang pag-ibig ng Diyos ay napakalawak. Hindi mo siya masusukay. No? Parang gano'n. Gano'n lang ang sagot natin. Pagdating sa Trinity yan, huwag tayo makikipag sa Trinity. Ano ba paniniwala mo sa Trinity? Di ba? Sabihin gano'n sa yan siyempre, pag bago kayo pareho, lalo na yung kausap mo, huwag ka na makapag-debate sa Trinity. Di ba? Kasi, lalo lang siya mauconfuse, lalo siyang hindi tatanggap. Di ba? Avoid doctrinal topics which are difficult to understand. Siyempre, may mga doctrinal topics na hindi dapat pag-usapan pag nag-share kayo sa simula pa lang. No? Halimbawa, ano yung doctrine of the deity of Christ? Halimbawa, galing siya sa INC, galing siya sa Jehovah, galing siya sa Mormons. Hindi lang naniniwala yung kay Jesus Christ na nagkatawang tao. Kaya pag nabanggit mo agad, si Jesus Christ ay nagkatawang tao, siya ay totoong Diyos. Pag nabanggit mo agad yun, ano na kagad sa kanya yan? Kaya iwasan muna natin mga doctrinal. Don't interact with mixed company. Let it be man to man, woman to woman, unless the Holy Spirit clearly directs otherwise. If it is possible, have 2 or 3 in teams. Ibig sabihin nito, pag lalaki yung share, mas maganda lalaki. Pag babae, babae. Pwede lang kung nasa open area kayo, kahit babae at lalaki, may mga tao sa paligid nyo, okay lang. Or magsama ka ng iba na pwedeng 2 kayo o 3 kayo. No. Yan po ibig sabihin yan. Don't force the issue of salvation. Pray instead for a genuine work of the Holy Spirit. Minsan, dahil nasa human flesh tayo, napapagod din tayo. Diba? Lagi mo sinishare, lagi mong kinakalinga, lagi mong pinapapray. Baka magsawa tayo. Sabihin natin, kapatid kayo na patatanggap. Last mo na to Nawala tayo. Tanggapin mo na si Jesus. Huwag natin i-force. Don't make salvation difficult. Uphold the simplicity of the gospel, focusing on God's love. Sabi niya sa Acts 15 verse 19. Ano ibig sabihin nito? Kasi minsan pag nag-share tayo, pag naguguluhan na yung sinisharean mo, marami ka nang sinasabi, nakukonfuse na siya. Balik ka sa uli sa God's love. John 3:16, kapatid, God so loved the world. He gave His only Son, whoever believes in Him will not perish. Balik ka doon. Sabihin mo, kapatid, ang bottom line nito, mahal tayo ng Panginoon. Kaya niya binigay si Jesus Christ para ipakita niya yung pagmamahal niya. Instead na tayong ipako sa krus, siya yung napako. Dahil mahal tayo ng Panginoon. Balik lang tayo sa God's love. Don't mention, argue, or serve in question about any food, idols, ritual, or belief practices which is confusing or moving away from the gospel message. Kasi minsan, dugulan o dinuguan, nagkalayo na kayo. Diba? Minsan, kapatid, kumain ka muna rito. Pag nakita mo, ay, hindi ko kumakain yan. Sige, kayo na lang. Ano na sa kanya yun? Deterrent na yun. Sabi niya, paborito ko pa naman yan. Hindi ko na maging Kristiyano. Totoo yan Dapat maging ano tayo. Yung mga pwede natin iwasan natin, di ba? Yung mga ritual, di ba? Minsan yung ritual, yung sabihin gano'n, may holy, may holy communion kami. Tuwing kailan yung ba ginagawa once a month? Kami, every Sunday kami.
Diba? Ba't hindi kayo nag-every Sunday? Ayoko na sa inyo, once a month lang. Diba? Mga ritual, huwag niyong pag-uusapan yan kasi aayaw yan, parang yan. Ayan. Any question? Yan, tapos na, conclusion na tayo. Meron ba kayong question sa do's and don'ts? Yan. Wala, very good. Nagmamadali na kayo, ha? So, yung conclusion natin, accept that God can use us in any situation. So, medyo natin masahin? The gospel will not inspire our circumstances. I want to know, brothers and sisters, what have to be a spiritual servant as the gospel, so that it has become known to our holy prayer guard and all the rest that my for Jesus Christ. Alam niyo ba yung lesson na to sa conclusion? Si Paul, nung nakulong siya, ang sabi niya, hindi tumigil yung gospel sa loob ng buhay niya. Kasi tayo, kung siguro tayo yung nakulong, hihinto yung gospel sa atin. Ang lagi natin ipapag-pray, Panginoon, palayain mo ko rito. Panginoon, pakawalan mo na ako. Panginoon, gumamit ka ng mga tao para makaalis na ako rito. Pero si Paul hindi. Alam niya may purpose ang God kahit nasaan siya. Dahil ang Diyos ay Diyos ng purpose. God is a God of purpose. In any circumstances, any situation, God can always use us. Amen? So, palapakan natin ang Panginoon. So, ating prayer, manahin natin to. Ito po yung example ko ng prayer of acceptance. Dear Lord Jesus, come into my heart. Take out the stony heart and give me a heart that is willing to obey, always in your presence and trusting you in everything. Forgive me of my sins, wash me and cleanse me, set me free and change me from glory to glory. Jesus, thank you that died for me and shed your blood for me. I believe that God raised you from the dead, and I thank you that you're coming back again for me. Fill me with the Holy Spirit with the joy of the Lord. This I pray in the name of Jesus.